ito po ay napakababa bilang babae. Lalong Animal. Oh. Anong tingin mo sa sarili mo, Clarence Castro? Napakataas mo. Diyos ko Lord, napakababang klase daw na babae si Sara Duterte, mga kababayan. Dahil daw sa pagsasabing kahihiyan si Claire Castro sa lipunan. Sinabihan pa niya Chucky. Si VP Sara Duterte, mga kababayan, as expected, nagwala si Auntie Claire, mga kababayan, kahapon. Matapos pong makatikim kay VP Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, tinawag na mababang klase na babae si VP Sara Duterte. Waka! Nagsalita ang mataas na uri, mga kababayan. Mataas sa uring demonyo. Panoorin niyo po, ha. Lalong umiinit ang pagkunsyadahan ni na Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Sabi kahapon Yan ang gustong-gusto ni Claire Castro, mga kababayan, na mabaling ang issue sa kanya. Yan ang purpose, mga kababayan, para mahati ang galit ng tao kay Bangag napunta kay Claire Castro. Magkano, Claire Castro? kasi nagdadala ng kahihiyan sa bansa si Castro. Pero buwelta naman ng Undersecretary, mas nakakahiya yung nanuntok ng sheriff. Sana nga ikaw ang nasuntok paulit-ulit. Doon nga minahal ng mga tao si VP Sara dahil kinampihan niya yung taong bayan. Sinuntok niya yung mapang-abusong sheriff, mga kababayan. Yan ang dahilan. Aniya sa frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Brel, pasok! Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Ito, kasalanan kasi yan ni mga kababayan, yung taga News 5 dahil libing yan ng kanyang tito, mga kababayan, na si Bong Duterte. Tapos ang mga tanong, mga kababayan, ni Bril Montalvo is politika na naman, and then pinagsabong niya si Claire Castro. Alam mo namang si Raulo yan si Claire Castro, mga kababayan So talagang malaking gulo, mga kababayan. Si Claire Castro, nagdadala yan ng Kahihiyan! sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Attack dog yan. Attack dog. Hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sabi po niya ay Kaso nga lang, mga kababayan, ang media, gustong-gusto, lalong-lalo na't mga Duterte, ang mga birada ni Claire Castro. nakakaya tayo sa internationally. Lahat sa universe. Ay mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo Wow, nag-print talaga, no? Pinaghandaan, mga kababayan, ni Claire Castro ang araw na ito. ay na-news. Nandiyan pa po ang kanyang mukha kung saan ipinakita dito. Isang Bakit? Si Bangag, hindi ba na news? Ferdinand Magellan. Vice Presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Sige. Hindi rin nila sinabi, mga kababayan, kung anong ugat yan. Dahil unang-una, si VP Sara ang may threat sa buhay, mga kababayan. Binalik lang niya ang threat. Sinabangag ang may balak kay Sara Ngipin sa ngipin lang yan ginawa ni VP Inday. Ayan, mga kababayan, hanggang ngayon parang binangungot sila sa sabi ni VP Sara. Mas nakakahiya po ito. Mas ikaw nakakahiya. Nagpapalitan na naman ng patusada ang dalawa. Dahil sa'yo, ungas! Sir, madam, ano ba to, mga kababayan, sir or madam? Dahil sa'yo, intrigador ka Nag-ugat yan ang sabihin nag-ugat yan dahil sa tanong mo. ng VP Sara na ginigipit umano ng Administrasyong Marcos ang mga kaalyadong senador ng Totoo Bise. naman talaga. Tingnan nyo si Bato. Pinasinungalingan niya ng palasyo. Sinungaling naman talaga yan. At ngayon nga ay pareho silang nahihiya para sa inaasal ng isa't isa. Giit ni Castro, hindi nakakahiyang magsabi ng totoo. Ay, nako. Ang problema, hindi ka nagsasabi ng totoo, Claire Castro. At pangalawa, wala kang hiya. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, Tapos ang magnakaw ng trilyon, hindi. ng First Ang addict, hindi. Ang backdoor negotiation, hindi. Too big. Lady at ng dating House Speaker. Basta palaka, mga magnanakaw, House Speaker, Diyos ko Lord, dapat lang talaga, mga kababayan, panagutin Ang yan. nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Sana ikaw na nga lang ang nasuntok para magpa-blatter ka na naman, di ba? Nagpa-blatter kay Trixie, mga kababayan, na
Ano, atay lang ang walang latay? Sige, magpa-blatter ka kay Sara. Bawal po yan sa batas. Bawal. Pakulong mo, Bukod sumipinday. dyan, hindi rin pinalampas ng palasyo ang eksklusibong pahayag na ito ni VP Sara sa News 5. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan? Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan Wala na. sa taong Baka lahat bumangag na. 2028? Lubuk Baka sa 2028 mga kababayan, ngiwi na tayong lahat. Para na tayong mga zombie mga kababayan. Yung iba naging addict, tapos yung iba nangiwi na sa sa krisis ng panahon. na tayo sa basura, sa Oh. baka. Yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo. Oh. Bangag na. Nalahawa na tayo sa kabangagan. Wala nang maayos na gobyerno. Magulo na ang bayan. Kung ang kanyang Grabe! Ito talaga bunganga ni Clay Castro mga kababayan, no? Yan ang ating pinagdadasal, no, na matamaan ng kidlat mga kababayan ng talagang bunganga nito. Wala naman siguro kaso, no? Wala naman, kasuhan niya tayo na pinagdasal natin na matamaan ng kidlat ang kanyang bunganga. Anong grounds? Kasalanan na kidlat yan kung matamaan ka. ay Oh. magkakatotoo. Oh. Malamang mangyayari yan kung ang isang boto sa 2028 ay isang Manchurian. Manchurian! Sinong Manchurian? Di ba ang Manchurian mga kababayan yung parang tau-tauhan lang? Oh, sino bang tau-tauhan ngayon? candidate. Oh, yung mga pinagsasabi ng mga kababayan nila, sila yan. Oh, kagaya nung pelikulang Manchurian Candidate mga kababayan, na ang mama niya ang nagpapatakbo ng bansa, eto ang asawa. Isang puppet na isang bansa. Puppet ng isang palaka ngayon. Huwag naman po sana. Wag naman po sana. Bulag daw ang bis Akala natin inaresto. Tingnan, akala natin pinusasan mga kababayan, oh. Akala Bulag daw ang bise dahil hindi nito Bangag. nakikita ang ginagawa ni nakasuot pala ng reflector. Sana nga, kailan kayo mapupusasan Pangulong ito? Bongbong Marcos. Bongbong Nakapanood ngag-ngag. namin na yan ay galawang Duterte. Mm. Showing the characteristics of an emotional vulture. Vulture! Kayo ang kayo yung mga tinatain ng vulture. Clay Castro. Isang buitre. Oh, buitre. Tapos kayo, mga satanas. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa. Etong mga kababayan, mga sinasabi niya, sila yan. Manchurian Candidate, nagpapanggap na concern. O sila talaga. In fact, she admitted Oh, baliktad lahat yan itong pinagsasabi ni Clay Castro, mga kababayan. doesn't want to help the Oh. president. Wow! Anong gusto mo? Makipagtulungan si Sara sa nakawan? Pweh! Ibahin nyo si Sara. And his projects for the country. Projects! Anong projects, Clay Castro? Ayuda. Ang mga proyekto nga ni Tatay Digong, inyong pinagugurgur, nga ang mga jutang ginimes kayo. Tapos si Bangag, mga kababayan, walang bagong infra. Lahat na lang, mga kababayan, kung ano ang current. Ang project lang niya, flood control. Drama, Ikaw ang nagdadama. pero walang gawa. Oo nga, lalo ka na! Ay, nako. Hindi rin nagustuhan ni Castro ang naging pabirong Valentine's message ni VP Sara sa kanya at kay PBBM. Grabe, no? Word per word, mga kababayan, no? Inatake niya si Sara, no? Oh, sana nga daw magkatuluyan sila ni Bangag. Kita nyo, mga kababayan, yung picture, yung video ni Clay Castro kasama si Bangag. Parang may something sa kanila. Parang kiniliti ang mga ngiti, mga ngiti ni Clay Castro, mga kababayan. Kasama si Bangag. Oh, sana magkatuluyan daw kayo, sabi ni Bipinday. Giit ni Castro, pareho silang pamilyado ni Pangulong Marcos. Oh, iyak! Oh, baka mag-swing from the tangles of... Kanta lang yan, ha? My heart. Kaya hindi ito dapat nagiging biro. Yak! Ew! Oh! So, nagalit, mga kababayan. Mukhang may basihan. Ito po bang leader? Oh! Tulad ni VP Sara? Oh. Ang dapat nating hangaan Oh! Sinong dapat hangaan? Ikaw? at dapat nating ilagay sa pedestal. Talagang ilalagay namin sa pedestal. Ang Oh. Totoo ba? Yes or no lang naman. Bakit defensive ka? salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira. Ninira. Matagal na kayong sira. Hindi na nga kayo dapat siraan dahil kayo na mismo na sumisira sa inyong Full sarili. insinuation.
insinuation na katotohanan naman mga kababayan. Sa pool sila nasasaktan Puro ka-immoralidad. O kayo nga, sinong immoral? Sino ang nag-hire ng prostitute mga kababayan para magpatusok sa puwet? Ang Pangulo po ay may pamilya. Oh, mayroong pamilya pero ayun mga kababayan. Ang sabi ni Dean Chase, 2 lalaki ang hinire para bumembang sa kanila. Both sila pabembang mga kababayan sa 2 male na prostitute. Sabi ni Dean Chase. Now kung gusto niyong i-debunk iyon, kasuhan niyo si Dean Chase sa Amerika nang sa korte mga kababayan magkaalaman. Dahil ang video yun, hindi daw yun AI. Mapagmahal na asawa. Na mapagmahal na bangag! Mabuting ama. Ay nako. Ako din po ay Ay nako. Nakakakilabot makinig mga kababayan na parang nagbubuhat ka ng sarili mong upuan. so sa isang tulad na Wala ka! ibis Sana magkatuluyan kayo ni Bangag. na magsasalita ng ganito. Ito po ay Bakit? Siseryosohin mo talaga. O baka, napakababa bilang babae. napakababa daw ni Sarah bilang babae. Panawagan tuloy ni Yusek sa mga kalyado ng Bise. Napakababa daw. Isang hiling. Si Kitty pala yun, no? Akala natin sino artista, mga kababayan. Ang ganda na ni Kitty, oh. Maaari niyo po bang turuan Nangutos ka? ang Vice Presidente Ikaw ang dapat turuan ng leksyon. kanyang communications? Ikaw nga ang kulang sa komunikasyon. Miscommunication, mga kababayan. Oh. Kaya kung magaling ka pa, Claire Castro, dapat hindi negative ang rating ng bangag mo. Bigyan niyo po ng Comms 101. Bakit? PCO ba siya? Ikaw ang PCO, ngas. Sa huli, may Valentine's message si Castro kay VP Sara. Gaganti na naman. Ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. As if naman, no? Love ang ini-spread nito. Lies ang ini-spread nito eh. Not fake news, not immorality. Oh, ikaw ang immoral. Bati yung amo mo. Don't be a chucky. Oh, ikaw nga at Chucky eh. Lahat talaga mga kababayan sinasabi Sila. Nagbabalita mula sa frontline. Nagbabaluta. Balbabalu. News Ang punyeta, Pa-heart-heart pang animal. 5. Nagpahayag ng suporta si Sharon Cuneta kay PBBM. Isa pa tong gunggong ng kubeta mga kababayan. Speaking of ebak, ang sumunod si Sa Sharon. Evening with the Stars nitong Huwebes. Party evening with the stars. Ang palaka ang kanilang pinipraise mga kababayan. Ang iba ang paninindigan ng anak ng megastar na si Frankie Pangilinan. Ang detalye sa agenda report ni Hanati. Isa pa yan. Wala natin. Sabi niya, alis na daw siya ng bansa kung si Marcos. Bakit nandito pa? Yan parang mga kababayan, Nagbukhang bakla mga kababayan si Sharon, Parang yung baklang na mga kababayan, nabudol ng mga lalaki na scam. Mali daw yung choice. Sana nga mga kababayan nagkatuluyan na itong si Bangag at si Kiko Matsing na nagtandem. Dahil mali daw Parang wishing siya mga kababayan na sana si BBM na lang at si Kiko, yung asawa niya Unggoy mga kababayan. Sana nga, dahil siguradong hindi mananalo si Bangag. Hindi siya na presidente ngayon mga kababayan. Wala sana tayong problema. Ay, nako. Kubeta, hindi sana matatapos ang mo. Bahay mo, Sharon. Ito ang biro ni megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos. Nang haranahin nito ang Naharana, Parang kailan lang mga kababayan, sinasabi na, dapat hindi maging presidente ang another Marcos. Ngayon, harana na. sa isang star-studded event na Harana na. Stars. Biro ni Ayos Cuneta, ko, Lord. tila maliraw ang choice ng Pangulo pagdating sa Vice President. Sana nga yung Unggoy, mga kababayan, Kalaban sa 2022 elections, sina VP Sara at asawa niyang si Senador Kiko Pangilinan sa pagkabisi. Sinalo. Ang nakuhang boto, mga kababayan, anak ko, parang 1/4 lang. 1/4 lang sa boto ni VP Inday. Kawawa, Matsing. Bago ang biro ng megastar, sinabi niyang pinagdadasal niya ang Pangulo para magawa niya ang trabaho nito. Ngayon, pinagdadasal na. Dati-rati, mga kababayan, gustong makulong. Never again daw.
panagutin. Ngayon, pinagdadasal natin na humaba pa ang buhay para magnakaw pa ng marami. Oh, yan ba, Shawi? That some people would leave you alone to do your job. Bahagi Anong job yan, magnakaw? ni Cuneta ang peace of mind nito sa gitna ng fake news at disinformation. Peace of mind. Meron bang magkaka-peace of mind sa mga aaway, mga kababayan? Hoy, Sharon, never again kang magkaka-peace of mind kung ganyan ang ugali mo, sa totoo lang. Ngayon, sagot ng palasyo, Mm. napangiti na lang daw si PBBM. Natural, mga bangag eh. Magkasing utak lang din, mga kababayan. Star. Malamang karamihan sa ating mga Oh. kababayan, ayan din po ang nararamdaman. Bakit ang taas ang rating ni Sarah? Mali ka dyan, fake news ka na naman. Kung ayaw pa ng mga tao kay Sarah, negative na sana. Sino ang may negative na rating? Di ba yung amo mong bangag? Opinion po yun Mm. ni Miss Sharon Cuneta. Wala raw pagtutol o pagpayag ang Pangulo sa pahayag ni Cuneta. Walang pagtutol, tapos parang pinilitin ng hudas, mga kababayan, no? Kita nyo, si Admiral, mga kababayan, parang, parang kinulikot ang kanyang, talagang kilig na kilig sa mga banat ni At Shawi. in-enjoy lang nito ang harana ng megastar. Mm. No comment din si Senator Kiko Pangilinan dito. Matsing eh. Nagselos, mga kababayan, dahil hinalikan ni bangag. Ang sama ng pagmumukha, mga kababayan, nang nakita niyang naghalikan si bangag at saka si Marcos. Diyos ko, Lord, parang kailan lang, never again to Marcoses, tapos nakipaghalikan, mga kababayan. Going to have my president be named Ferdinand. Yan yung anak mong, Diyos ko, Lord, tahimik na ngayon, mga kababayan. Pagdating kay Sarah, bungangan na naman itong si Kaki. Ano masabi ngayon, Kaki? Na ang iyong both of your parents are now supporting the person na pinakamumuhian mo. Marcos. Again, ever. Ever again, Suporta ng anak nilang si Frankie. Ever again pagdating daw. sa laban kontra Tapos ngayon, ano nangyari, Frankie? Frankenstein? Marcoses. Ayon sa records, ang ama ni megastar na si Pablo Cuneta ay longest-serving mayor ng Pasay City. Siya ay nooy naiuwi Kakampon niya ni Marcos, mga kababayan eh. kilusang bagong lipunan ang political party noon ni Marcos Bagong lipunan. dati ring sponsors ng kasamang megastar. Ayan, si Gabi, wrong choice din, mga kababayan. Si Gabi ang wrong choice. Tapos ikaw, iniwan ka ni Gabi Concepcion eh. Wrong choice si Gabi sa'yo. Mga kababayan, ang pag-iwan sa'yo ni Gabi Concepcion, right choice. Buti nga, iniwan ka, kubeta. Ni Gabi Concepcion, sina Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos noong Kamput pala sila, mga kababayan, dati pa. 1980s. Sa isa namang Instagram post para sa Yan naghalikan talaga, mga kababayan. Beso-beso at sa yung sa kamay. And then, iba ang baho daw na hiningay ng bangag, mga kababayan. Makikita naman natin sa kanyang ngipin at saka ang dumi ang naming tinga. Tsaka dumudugo na nga, di ba? Ang baho niyan. Ang baho niya, nagbeso-beso pa. Sinabi ni megastar na kailangan daw maprioridad Megastar, negative star. ang bansa ngayon at Ay, Diyos ko, Lord. kailangang hayaan muna ang Pangulo na Hayaan na magnakaw. Ubus ang pera natin yan. Harap-harapan na niya yung magnanakaw, mga kababayan, no? Tapos hayaan lang daw. Hayaan lang ang nakawan dahil ang asawa niya nakijoin na. Yun ba? Anong sabi nga, mga kababayan? Corruption is only bad if you are not involved. Corruption is good if you are involved daw. Diyos ko, Tapos Lord. ito ang trabaho. Hindi sila nagsabi, ha? Joke yan, mga kababayan, na mga kurakot, ha? Pangit lang daw yung corruption kung hindi ka kasali. Pero kung kasali na, maganda. Patapusin. Kagaya na ito si Sharon Cuneta sinasabi, patapusin sa trabaho niya si bangag na mangurakot. bago Lord. siya agarang husgahan. Paano hindi ka mahusgahan? Ikaw na nga nangusga. Anya, God bless the Philippines. Diyos ko, Lord. Words yan ni Sarah. God bless talaga dahil ikaw na akala natin sinuka mo na ang Marcos, kinain mo pa. Para sa agenda, Ay, Diyos ka! God bless the Philippines talaga. Mount water ngayon ang Dubai-based ports operator na DP World. Isang Ano British yan? at isang Canadian firm ang nag-post ng investment sa kumpanya matapos mabunyag ang koneksyon ng chairman
at Chief Executive nitong si Sultan Ahmed bin Sulayem. Kay Secretary Jeffrey Epstein. Ang DP World ay major stakeholder sa Asian Criminals Incorporated, kung saan may stake ang Maharlika Investment Ayan, hala. Wala na. Disgrasya na ang Maharlika Fund dati nito, mga kababayan. Gobyerno na bilyones ang halaga. Yan, isa pa yan dapat imbestigahan, no? Yung Maharlika Fund. Patuloy na umaarangkada ang Metro Manila. Ay, nako, supposedly yan, tapos na yan, mga kababayan ba? 2028, meron na sana tayong subway, mga kababayan, kung hindi lang dinilay ni Bangag. Nilagay sa ayuda ang proyekto. Ngayong araw, in-inspeksyon ni PBBM. Diyos ko Lord, inspection! Ay, nako, anong alam niyan sa subway? Ang sabi nga niya, mga kababayan, pailalim daw ang kaniyang paghukay. Ano yan? Ang subway papunta sa other half of the world? Opposite side of the world? Papuntang core? Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Sinilip ni Pangulong Bongbong Silip ka dyan, sana dyan ka na lang tumira. Sana dyan na lang yan sa subway. pagpapatayo ng Shaw Boulevard Station ng Metro Manila Subway Project sa Pasig City ngayong Biyernes. Anong nakita niya sa Bangag? Ang mga kababayan, yung sa mga Bisaya sa Cebuano, yung hole is Bangag. Stasyon ito sa Ortigas Center. Nagpunta sa Bangag, si Bangag. Na pinunduhan ng Japan International Cooperation Agency. Ang laki ng Bangag, no? JICA. Bangag, Sakop ng nasabing kontrata ang pagbuo Sino pumasok sa Bangag? Station ng Ortigas Yung butas sa hole, mga kababayan. Avenue at Shaw Boulevard. Kasama na Si Bangag, pumasok sa Bangag. Ganyan ang headlines ngayon sa Cebu at Davao. matapos ang Matagal na sana yan tapos, no? inspeksyon sa Pasig. Ayan, Tumulong Bangag, ang Pangulo sa Taguig City para sa groundbreaking ceremony ng 2 pang underground station sa ilalim naman ng contract package Nagukay na naman sila ng Bangag. Inuman na naman, mga kababayan. 05. Diyos ko, Lord. Para lang makapag-inuman, no? Akinin mo na naman yan, Ngag. Prove to the world something we once thought would be impossible. Prove to the world. Tapos, mga kababayan, ginigipit sa sweldo, sa budget. Matagal na sanang tapos yan, mga kababayan, for your information. Yung unang, first phase 1, sana, meron na sana yung opening sa phase 1. Kung hindi lang yan, dinilay ng mga bangagan yan. A subway in Metro Manila. I join with you in Ayun, 2032. Lord. optimism and excitement as we gather here for the groundbreaking of the Kalayaan Avenue and Bonifacio Global City or BGC stations. Ang tunnel na nag-uugnay sa Shaw Boulevard at Kalayaan Avenue ay may habang 1.87 kilometers. Ngag, huwag ka nang umahon dyan sa Bangag, Ngag, kung pumasok ka. Dyan ka na lang. Pwede ka namang magpresidente nang nandyan ka sa ilalim. Sige na, Ngag. May lalim na aabot sa 34 meters. Gaya sa ibang istasyon, gagamit ang proyektong ito ng tunnel boring machine at cut and cover method para masiguro ang matibay at mabilis na pagtatayo ng mga istasyon sa loob ng mahigit 5 taon. Ngag, di ba mayroon yang mga tubig, sipsipin mo, Ngag. Yan ang trabaho mo. Japan has been supporting the railway sector in the Philippines through official development assistance Japanese. for so many years. Ngag, baka awayin mo na naman itong Japan, Ngag, ha? Wala na kaibigan, Ngag. This long-standing cooperation is to the deep trust Kung sino-sino na lang aawayin, mga kababayan. and strong partnership between our two countries. Mayroong 17 stations ang Metro Manila Subway. Mula yan sa Valenzuela City hanggang Bikutan sa Taguig City na may linyang tutuloy hanggang sa Naiya Terminal 3. Ayon sa DOTR, oras na matapos ang Metro Manila Subway Project sa taong 2032. 2032? Dapat 2028 yan matatapos. May kakayahan itong makapagsilbi Tapos yung phase 1, 2026 sa ata, mga kababayan. ng 500,000 passengers kada araw, kung saan 46 minutes din ang end-to-end travel nito. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Kung wala si Tatay Digong, mga kababayan, hindi tayo makakatikim ng ganyan.
Ito sana no, kung talagang nagmalasakit itong si Bangag mga kababayan, tinuloy-tuloy niya mga infrastructure, maganda na sana ang Pilipinas mga kababayan. Wala anong ginawa? Puro ayuda mga kababayan, tapos siya pa ang napakaraming pinakamalaki ang pondo. The spotlight is back on former Undersecretary Adrian Bersamin. Ito'y matapos ungkatin ni ACT Teachers Party List Representative kabida si Antonio Tinio. Sige, Tinio, okay pa yan, Kahit kalaban natin si Tinio, mga kababayan, kung yan ang kanyang pag-aaksaya ng panahon, okay pa yan. Kaysa puro na lang Duterte. Sige, pasikatin nyo para magkasilbi ka rin. Exchanges ni Bersamin at Pangulong Bongbong Marcos. Para magkasilbi ka rin, Di Tinio. napatunayan umano na bagman si Bersamin ng Pangulo. Yan. Narito ang agenda report ni John Manalo. Bakit hindi nyo yan, kasama ba yan sa presentation nyo ng evidences? Baka nabubudol ka na naman, Tinio, ha? Malakas sa ebidensya yan, mga kababayan. Mayroong, affidavit ni Bersamin daw na umamin. Ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang umano'y palitan ng mensahe ni na PBBM at former Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin mula December 2024 hanggang July 2025. Sana si Libiste, no? Bersamin, officially ang title niya ay PLLO. Diba? Sana si Libiste, sana kababayan, no? Nag-file ng impeachment, no? Ng Malacanang dito sa House. Officially, that is his title. Ang lumalabas talaga ay siya yung sipon ka, Tinio, personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, ibig sabihin tagatanggap ng kickback, tapos disbursing officer. Siya yung nagre-release ng pondo sa authorization ng Pangulo, sa pahintulot ng Pangulo. Ayon kay Tinio, Directly, mga kababayan, na nag-uugnay na yan kay Bangag. Directly na makakapagturo. ang text exchanges na alam ng Pangulo ang nangyayaring kickback scheme sa flood control projects. Ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries, no? Tapos may acknowledgement ng Pangulo. Okay. Tapos may mga serye ng mga report, no, kung paano gagastusin, hinihingi ang approval, no, ng Pangulo, no? Katulad ng sinabi, ang maraming mga exchanges dito ay Yan sana ginamit nyo sa impeachment nagpapatungkol sa para may substance. election campaign expenses. Nangyayari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon ay nangyayari Bakit din niya present? sa panahon ng campaign. Isa raw sana ito sa mga ebidensyang ilalabas nila kung hindi nabasura ang impeachment complaints laban sa Pangulo. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation. Ibulgar nyo na lang yan. O Libiste, kumpirma mo. Kalakip nito rin. Di bali na yung mga fines ninyo sa Libiste, sa inyong negosyo. Naumpisahan mo na tapusin mo. Ang detalladong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Ayon pa rin sa text messages na nabasa ni Tinio, pinaabot umano ni Bersamin noong July 10, 2025 na may 2 billion peso delivery shop. Kasing tangkad lang din ng kanya, kasing liit ni Lucas, mga kababayan ng kanyang Para apo. kay PBBM, Senara residents of Forbes Park. Sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President... Kaso lang, Tinyo, parang naging ka. Dapat si Libiste ang nandyan, mga kababayan. appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Isa si Tinio sa mga endorser ng pangalawang reklamo laban kay PBBM. Sa partikular, nasa Pababangag. complaint ng aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo, nasa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. O yan, mga kababayan, mga testimony na yan, mga kababayan, ha. Tapos, totoo naman talagang may nakawan, no question about that. Ito na, testimonya si, mga kababayan, si Zaldicon, testimony na, si Bersamin. Tapos, baka kalusot pa rin itong Bangag ba, kababayan? Diyos ko, Lord. Complaint po yan.
Bukod kay Tino, may hawak din umanong kopya ng nasabing mga mensahe si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Oh, si Erice, nakakatawa mga kababayan, may hawak na pala. Tapos, inabsuelto si Bangag. Wala daw substance. Papaimbestigahan na ito ni Tino at Erice. Matatanda ang iniugnay ni former House Appropriations Chair Zaldico si Bersamin sa kickback schemes dahil sinabi umano mismo ni Bersamin sa kanya na utos ng Pangulo ang 100 billion peso insertions sa 2025 national budget. Paano malulusutan ito ni Bangag mga kababayan? No? Hindi niya pwedeng ituro lang na kay Bersamin lang niya ano na yan mga galawang yan. Diyos ko Lord, hindi mangyayari yan kung hindi mo pinayagan Bangag. Kayo pa maisahan mga kababayan sa kalokohan. Kayo nga ang champion ng kalokohan, mga Marcos. Walang maniniwala Bangag. Matagal na raw minamata si Bersamin dahil sa mga isyong kinahaharap nito, kabilang na ang money laundering. Dati pa yan, nasaradar ko yan. Kasi... Oo, ayan mga kababayan, parang na nila, sacrificial lamb. O biglang mamamatay yan mga kababayan. Biglang mamamatay yan. Una na, marami na nababalita na activities yan. At alam mo naman dito sa atin, marami marites sa Pilipinas. Isa ka na. Nakarating yung mga balita sa atin. Bisyoso kang animal ka. Pero naniwasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. Pero dati na... Bakit? Yung Bangag pala. Ito ang sabi ni Winnie Monsod mga kababayan na talaga bang stupid, ganyan naka-stupid si Bangag na right under his nose malulusutan siya ng ganyan mga klaseng mga anomalya? Impossible, lalong-lalo na master sa kurakutan at pagnanakaw itong mga demonyong itong Bangag mga kababayan. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na ginamit lang umano ni Bersamin ang pangalan ni PBBM kaugnay si Lacson din ang Soto, ang Lacson bakit hindi mo pinatawag Lacson kung ginamit lang niya. Ayon kay dating DPWH Secretary Roberto Bernal. Ungas din ito napag-alaman ko from napag-alaman ko na hindi ko siya pinatawag. Hindi ko man lang siya pinatawag. Napag-alaman ko kasi na baka madamay si Bangag. Secretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who may represent... Bakit hindi mo pinatawag? Ungas ka. Kung alam mo na pala na may mga tao sa Malacanang ang gumagalaw dyan. I will name some of them, Undersecretary Adrian Bersamin. Pinatawag mo na sana, Ungas. Pinakulong mo. Ganyan ka-impacto itong sila Lacson, mga kababayan. Sa umano'y palitan ng mensahe ni na PBBM at Bersamin. Ang anumang pinapahid na ang isa na namang namamahid. Ipahid mo yung itsura mo dyan, sinungalingan mo. issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Kasi sinungaling ka. Ang anumang paninira na walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit Patagala kayong sira. Matagala kayong sira. Ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Matagal na ring negative ang rating. Wala na talagang tiwala. Just rating negative na nga. Mayor Castro, wala pa silang nakikitang kopya ng umano'y text messages. Pero ipauubay. Tingnan mo sa cellphone ni Bangag andun. Hindi, no need na pakitaan kayo ng kopya dahil ang kausap nga ni Libis si amo mo, yung niwi, kahanap ka pa ng kopya. Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure ICI ng Bangag din ang mga kababayan gumawa. Ng investigasyon tungkol dito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ay nako. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga bagong kabangagan na nangyayari sa ating bayan? Post your comments below.